At nagbabalik ang Dr. on TV. Mga kasambahay, ang topic natin this morning, tuberculosis. Kasama pa rin natin si Dr. Arnel Morte. Doktor, kanina pinag-usapan natin, primary complex, the first infection in a child. Pwede mawala for several years, pero pwede magka-infection or pwede magka-adult infection. Ano ba mga manifestation naman ng mga adults na nagkakaroon ng tuberculosis? Ito na ngayon ang kadalasang problema. Kasi ang mga unang simptomas ng tuberculosis ay medyo kamukha rin ng ibang mga sakit. Ang pinakapangkaraniwan, una, ay yung pagkakaroon ng lagnat sa hapon. Yan. So pagdating na ng hapon, sinisinat na. Pagdating na ng gabi, parang nananamlay na. Tapos nawawalan siya ng ganang kumain. Na kahit anong sarap ng pagkain, hindi niya yan makakain. At nahihirapan siyang matulog. Kaya sabi ko nga sa mga pasyente ko, kaya mahirap siyang i-differentiate kasi pagka ang isang tao ay namamayat, hindi nakakain at hindi nakakatulog, tatlo lang ang pinagpipilian ko. Una, cancer. Pangalawa, in love. Pangatlo, TB. Kaya kung wala kang cancer at hindi ka in love, TB yan. Depression. Ganun kasimple. Ay, never nangyari sa atin yan. Never. Kaya dapat in love ka. Kaya nalulungkot ako pag may bumabate na pumapayat. Kasi yun ang pumapasok sa isip ko, in love ako, may TB ako, may cancer. Yun lang ang pagpipilian. Sana lagi tayong in love, ano? So weight loss, afternoon fevers, tapos later on pwede pa siyang lumala. Yan. Pagka yan ay napabayaan, kasunod na yung ubo. Hindi ka agad nagkakaroon ng ubo. Yun ang kasing isang kadalasan ng pasyente dumadating sa atin pag sila ay lumuranan ng dugo. Pero pag lumuranan ng dugo, ibig sabihin medyo advanced na ang tuberculosis. Moderately advanced na yan. Doc, kapag yung ubo ba ay humaba o tumagal, ito ba ay delikado na signs ng tuberculosis? Yan, kapag ang ating ubo ay lumalakpas ng 2 linggo, dapat hanapin natin kung anong dahilan kasi may tinatawag tayong acute infection. Yan ay gumagaling pagkaraan ng 2 linggo. Mga pangkaraniwang gamot lamang ang ginagamit natin. Pero kung hindi tayo gumaling pagkaraan ng 2 linggo o patuloy pa rin ang ating pagbagsak ng ating katawan at nahirapan tayong matulog sa gabi, malamang merong ibang sanhi at yan na nga yung mga chronic infection, tuberculosis. Mga kasambahay, tandaan nyo, 2 weeks ang cut-off natin na pag humaba sa 2 weeks yung ubo nyo, ako magpa-check up kayo, baka may tuberculosis. Talking about check-up and talking about treatment. Diba, Doc, yung treatment ng tuberculosis umaabot ng 6 months yan. E paano yung iba, especially in the provinces na gagamot lang ng 2 weeks, after 2 weeks nawala yung symptom nila, hindi na sila nagsuka ng dugo, hindi na nagdura ng dugo at tinigil. Anong pwedeng maging complications niyan, Doc? Yan, kailangan nating pag-aralan ang kakayahan ng ating mga pasyente sa pagbili ng gamot kasi hindi mura ang gamot, although available siya sa ating mga centers na for free. Kaya lang, ang isang problema ay ang edukasyon ng ating mga mamamayan, hindi nila alam kung paano ba ginagamot ang tuberculosis. Kasi ang tuberculosis, ang sanhi niyan ay isang mikrobyo, Mycobacterium tuberculosis, isang napakatandang mikrobyo. Yeah. Kaya matalino din yung mikrobyo, alam niya kanyang gagawin para makasurvive, makaligtas. Kasi 3 grupo ng mikrobyo ang nasa katawan natin. Ang unang-una dyan, yan yung nasa baga na inilalabas ng mga pasyente pag sila ay umuubo. Pag tayo ay nag-umpisa ng gamot ng 2 linggo, mawawala na yung nasa baga. At iyan ang dahilan ng mga simptomas ng lagnat, ng pagkawala ng ganang kumain, yung hindi pagkatulog. Kaya pagkaraan ng 2 linggong gamutan, wala ka nang nararamdaman. Ang mga Pilipino, pag wala nang nararamdaman, wala nang sakit. Hindi nila alam na yung nawala lamang ay yung nasa baga. Yung nagtago doon sa tinatawag natin mga lymphocytes, yung ating mga panlaban, na ang buhay niya mga lymphocytes ay 120 days. So hanggat hindi namamatay yung lymphocyte, nasa loob yung basilay. At pag lumabas lamang yan, doon pa lamang sila makakain, maaabot ng gamot. So after 3 months, saka palang mawawala yan. Pero ang pinakamahirap habulin ay nagtago sa kulani. Na iyan ay magtatago yan for years. Kaya inaabot ang gamutan ng 1 taon. Kasi yun ang hindi nila hindi marating ng gamot, yung nagtago sa loob ng mga kulani. So, ngayon, kung papabayaan natin yan, yun na nga yung mangyayari. Ang pinaka-common na nakikita natin ay yung paglura ng dugo. Na yan ay nakamamatay. Sinasabi namin dahil paanong patitigilin ang pagdurugo kung yan ay nasa loob ng baga. Nung ako ay intern, nakakita ko talaga ng batang-bata, 22 years old, sa jeep. Siya inabutan, talagang parang soda bottle na binuksan na hindi namin mapigil and namatay siya after 2 days.
Ngayon, ang isang maaaring mangyari kung ang pasyente hindi tatapusin yung sinabi nating 6 months to 1 year, yun ang nagiging dahilan na magkaroon ng disseminated tuberculosis. Kasi yung mikrobyo, tatakbo yan magtatago siya. At maaaring ang mangyari dyan, pumunta sa iba't ibang parte ng ating katawan, maaaring pumunta sa buto, sa utak, sa atay, sa ating bato, at lahat yan ay maaaring magkaroon ng kanya-kanyang delikadong mga komplikasyon. So review ko lang so tuberculosis is caused by a bacteria, Mycobacterium, usually sa bagang infection. Pwedeng kainin niya yung baga, no? So minsan dumudugo, pero minsan naabot sa stage na hirap na huminga ang patient. Pero pwede rin siya kumalat sa outside of the lungs. Hindi kasi alam ng ibang patients yan na pwedeng kumalat ang TB sa buto, ang tawag natin Pott's disease, kahit sa kidneys, kahit sa liver, sa iba-ibang organs. So hindi talaga natin dapat pinapabayaan ang tuberculosis. Meron lang tayong phone in text message from 6323. Why do I cough for as long as 2 months? Then it just leaves even without medication. Ang ating katawan kasi mahusay gumanggamot. Ginakayang gamutin ng ating katawan dahil ang ating katawan isang perpektong makina. Kaya nga lang, ang problema, pag hindi natin sinuportahan ng gamot yung ating katawan, pag humina yung ating katawan, yan, kaya tumatagal yung ating sakit. Ngayon, kamukha nung ating nagtanong, maswerte siya na yung katawan niya ay natiling malakas. Kaya pagkaraan ng 2 buwan, kahit di siya nagamot, gumaling. Kaya lang, may pagkakataon, kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi kami makakapag-intay sa iyo ng 2 buwan bago ka bumalik. Gusto natin gumaling kagad. Kasi kung yung ubo mo ay ginamot, baka pinakamatagal ng 1 linggo, okay ka na. Wala ka ng ubo. Okay. We also have another question from Winnie of Quezon City. Good morning. 8 years ago, nagpa-skin test ako sabay ng anak ko. Nag-positive ako, umalsa yung balat ko, pero di ako uminom ng gamot. Pero anak ko uminom for 6 months. May amoy ang breath ko. Dahilan po ba ito ng lung problem ko? Thank you, Doc. Ngayon ko lang nadinig na nagtanong ng tungkol sa amoy ng hininga. Ang isang palatandaan ng sakit sa baga ang pagkakaroon ng amoy dahil infection yan. Pero siguro hindi konektado doon sa kanyang kondisyon ng anak niya at sa kondisyon niya noong ginawa yung skin test. Yung skin test ay tinatawag na tuberculin test. So kung nag-positive siya, ang ibig sabihin, interpretation namin dyan, nagkaroon siya ng bakuna nung bata siya. Hindi naman nangangahulugan na meron siyang tuberculosis na active form, na kailangan siya magamot. Pero sa bata, iba-iba ang paraan ng pagbasa, pag-interpret. Kaya maaaring yung anak niya, nung in-interpret ng pediatrician, na yun ay positive for active for active tuberculosis, kaya siya binigyan ng 6 months course. Ito namang question from 9560. Paano po nagkakaroon ng TB? Maaari bang magkasakit ka kung naninigarilyo ka? Sinabi na nga natin kanina na ang TB ay naipapasa ng droplet, yung pag-ubo. Yan ay ating nalalanghap. Ngayon, ang paninigarilyo ay isa sa mga bagay na magpapahina sa ating katawan, sa ating immune system. Kaya yun ang iniintay ng TB. Na kung ikaw ay naninigarilyo, mas madali kang dapuan kasi nga humihina ang iyong katawan. Kaya pati baga humihina. Yes. Okay. From 4798 naman, clear po ang x-ray sputum ng Mr. ko. Pero noon nagpa-check siya, binigyan siya ng antibiotic after niya nainom, saka siya nilalagnat sa hapon na tinubo. Pero before po, wala naman. Bakit po ganon? Gaano kaya katagal ang pagitan ng x-ray at saka yung pagkakaroon niya ng mga simptomas sa ngayon? Kasi yan ang pinaka-common. Baka nauna yung x-ray, wala pang manifestation na nakita, wala pang finding ng x-ray, pero pagkaraan ng 2 linggo, 1 buwan, at saka nila inulit yung x-ray, maaaring meron na. Kasi kumbaga nando pa sa incubation period na tinatawag natin, kaya wala pang pulmonary manifestation na nakita sa x-ray. Siguro may nakita nga yung doctor niya to treat, no? Kasi hindi man magte-treat ang doctor. Maring acute infection. Kasi usually ganun. Basta may ubo ka, tsak na merong pinanggagalingan. Ang tanong niya, bakit nung nag-start yung gamot, doon nagkaroon ng mga lagnat, tsaka problem? Maaring hindi tama yung gamot na naibigay. Kasi hindi natin masabi kung para saan yung gamot na ibinigay. Kasi iba-ibang uri ng mikrobyo. Pag hindi tugma ang gamot, patuloy pa rin yung infection. Okay. Tsaka tuloy-tuloy pa rin, Doc, ibig sabihin nag-incubate talaga siya. Hindi lang tugma yung gamot na ibinigay, kaya hindi yun inattack yung bacterium
ng tuberculosis? Kasi nga ang TB ay napakatagal ng sakit. Meron tayong mga tinatawag ngayong resistance na hindi na sila tinatabla ng ating mga pangkaraniwang gamot na ginagamit sa tuberculosis. Kasi nga, nung kami nag-aaral, dalawa lang ang una mo ng gamot na ipaiinom sa pasyente na may tuberculosis. Then eventually, after 10 years, ginawa nilang triple. Pero ngayon, ang ginagawa namin kagad, quadruple para siguradong tamaan, para siguradong ma-wipe out natin yung tuberculosis. Doc, can we discuss yung prophylaxis for TB? Yung kasing mga Pilipino, ayaw nilang kagad sabihin na may TB ka. So, sa prophylaxis, pag sinabi kasing prophylaxis, yan ay isang gamot na ipinaiinom natin para hindi ka magkaroon ng karamdaman. Sa TB, ang ginagawa lamang natin ay bakuna, yung tinatawag nating BCG, na yan ay binibigay, unang-una yung ibibigay sa bata bago pa lumabas man ng ospital, o yan ang unang-unang ibibigay sa center, yung BCG, para ang bata ay maagapan at hindi siya magkaroon ng disseminated tuberculosis later. Pero yung primary infection, yan ay talagang magkakaroon siya kung siya ay may expose sa mga taong may Yung tuberculosis. BCG yung nagmamarka dito sa Yes. shoulder, no? Yeah. So, tingnan niyo yung mga balikat niyo. Nakaumbok. Dito, or usually pag babae dito eh. Yeah. Nung kasing araw, yan ay nasa batas na dapat ilagay sa right deltoid. Kaya lang, nung nauso ang mga sleeveless at tube, baka mamaya mag-keloid, kaya ngayon, tinatago na yan. Kaya baka kayo nakatago na yung inyong mga marka ng BCG, nilalagay yan sa gluteal area. Sa gluteal area na ngayon. Oo. Miski yung mga anak ko, doon na inilagay kasi nga baka eventually mag-keloid. Kaya minsan, pag tinitingnan namin, wala dyan. Basta ako wala, I can wear sleeveless. Yun. No. Hindi dyan nilagay. Hindi lang dyan nilagay. Ang dami nating mga text messages and text questions, Doc. But before we go, no, Doc JM will keep us posted on the latest in the world of medicine. Panoorin po natin ang health update.